Nasaan ka? Huwag kang mahuli, ha? Papunta na ako. Ate, may maitutulong po ba ako? Sino bang ate ang tinatawag mo? Ate na lang ang itawag mo sa akin, Iya. Marunong ka bang mag-ayos ng sasakyan? Nasaan kasi ito. Nagmamadali na ako, may meeting pa ako. Susubukan ko. Ate, subukan mo. Ang galing ng batang ito. Ito ang business card ko. Pagdating mo sa kumpanya, may magbabayad sa'yo. Tapos na, Palem. Nandito ako para magtrabaho, bilang kaibigan, dahil sa pag-ayos mo ng sasakyan ko. Gusto mong magtrabaho sa kumpanya ko. Hindi ka bagay dito. Pumunta sa clerk para kunin ang pera at umalis. Hoy, hindi. Ikaw ba ang naglilinis? Opo. Sino ang nagpahintulot sa iyong ilipat iyon? Mahalagang dokumento ito. Paano kung mawala mo? Imposible. Direktor, lahat ng dokumento, nilagyan ko na ng label. Madali itong mahahanap. Magandang sistema ng pagtatrabaho. Napili ako sa pamamagitan ng interview. Bukod pa rito, hindi ko sa tingin may problema sa itsura ko. Kung ang industriya ng disenyo ay kailangang magbihis ng maayos, tapos ano naman ang gagawin ng industriya ng pagpaganda? Sige, manatili ka na lang dito. Director, bakit ninyo pinanatili ang binata? Ang babaeng ito, talagang hindi bagay sa kumpanya natin. Tama ka. Ang pagtitipon ng mga dokumento na kailangan mo ng tulong ng iba. Ang isang malaking gulo ito. Dapat mong isipin kung bagay ba ito sa iyo. Tema ng aktibidad na ito ay iimbitahan ko ang nangungunang designer sa mundo na si Peter. Basta mapasaya lang natin siya. Ang ating kumpanya ay tiyak na angat sa isang bagong antas. Ang estilo ng disenyo ni Peter ay puro madilim na kulay. Sa tingin ko ay, pwede tayong gumawa ng tema na cute ang estilo. Kung dala mo na ang kape, pwede ka nang lumabas. Sa tingin ko, mas pinahahalagahan niya ang kahulugan ng disenyo kaysa sa hitsura. Ang damit na ito, ang buntot ay kakaiba. Parang sirena na naghahangad ng pag-ibig. Kaya ang tema ngayong beses ay dapat may kinalaman sa pag-ibig. Sige, ikaw ang bahala sa activity na ito. Ako. Sir, bago pa po siya. Ang kakayahan lang ang pinahahalagahan ko. Kung mas magaling siya sa iyo, siya ang pipiliin ko. Ituloy mo ang trabaho mo. Anong ginagawa mo? Siyempre ayaw kong mapahiya ang kumpanya. Ang event na ito ay ang grand convention ng buong industriya ng fashion. Sa itsura mong iyan, kahit pumunta ka pa roon, isa ka pa ring clown. Kung hindi ako nagpuyat nitong mga nakaraang araw, hindi ako magiging pagod ngayon. Jiang Lisa. Sumunod ka sa akin. Ito ang madalas kong iniwan sa opisina. Makakatulong ito sa iyo ng husto. Nagpupuyat ka at nag-o-overtime, gamitin mo ito. Sisirain ko ba talaga ang imahe ng kumpanya? Para sa industriya ng fashion, ang magandang kalagayan ay ang pinakamabisa na business card. Kahit na abala ka, dapat mo pa ring alagaan ang iyong kalusugan. Ganito mo ba pinapanatili ang iyong confidence? Tama. Naiintindihan ko na. Ito ang paraan para magkaroon ng positibong motibasyon sa sarili. Ang pag-aalaga sa sarili ang pinakamagandang gawain. Hindi ko akalain na kaya mo talagang tapusin ito. Nasaan ang mga dokumento ko? Anong nangyari? Magsisimula na ang event. Sabi mo nawawala ang dokumento. Ang totoo niyan, hindi mo naman ginawa. Ang iyong pagpapabeya ay nakapinsala sa buong kumpanya. Malapit na ang pagdating ng mga inspektor. Hello, Peter. Ang kumpanya namin ay espesyal na naghanda nito para sa iyo. Isang hands-on experience. Halina po sa gawi ko. Palem. Hindi ko akalain na kaya mo pala. Talagang natapos mo. Hindi dahil sa swerte kundi dahil sa kakayahan.
Huwag kang magmalaki. Inaalipusta mo ako. Marami akong paraan. Paparusahan kita. Tandaan mo iyan. Matagumpay ang proyekto. Plano ni Peter na ibigay sa atin ang operasyon na ito. Maghahanda na ako. Tigilan mo na. Mahalagang proyekto ito ng kumpanya. Ako ang manggaguna sa pinakamagaling na grupo. Wala akong kaibigan. Direktor, napakarami ko nang naitulong sa kumpanya. Hindi niyo po ako pwedeng pabayaan. Pagpapaalis, doon lang yun sa kasalanan mo. Kung hindi, dahil sa sinadyang pagnanakaw mo ng disenyo, maaari kitang ipagbawal sa buong industriya ng pananamit. Isang maliit na tagumpay ay nagpapalaki na ng ulo. Pero totoo namang may kakayahan ka.